ako ng Facebook ko. Merong bahagi doon sa mga YouTube, Facebook. Meron ka minsan, nabubuksan mo, merong mga worship. May mga pagsamba. Talagang hangang-hanga ako, napakasisigla nila. Merong mga tumatalon, pumapalakpak, sasayawan. Na kung titingnan mo talagang they give their best. Ang tanong na lang natin, yung ba yung hinihingi ng Panginoon when it comes to worship? Kaya, ang tatalakay ko ngayon, pinamaganda, serious worship for a sovereign God. Siguro itong tekstong ginagamit ko, madalas na natin itong marinig. Madalas natin magamit ito sa mga Bible study, sa mga prayer meeting. No? At marahil ay narinig na rin natin ito sa mga pangangaral. Itong tekstong ginamit po natin. Ito ay napakahalaga, the serious worship for a sovereign God. Binasa po kanina yung ating parallel passage, which is Hebrews 12 and verses 28 to 29. Na yung sumulat ng Hebrews ay kanyang ine-urge yung mga believers to worship God with reverence, with awe, and gratitude. Bakit? Because God has given us that we have received an eternal, unshakable kingdom. So isa yung sa pinakikita doon. You have to worship a holy God. Has given you an unshakable kingdom. At mapapansin natin na hina-highlight po doon na despite God's grace, dinidino sumulat that He is a consuming fire. Na-imagine nyo ba yung consuming fire? Ganun ka, ang tawag nito, ganun dapat binibigyan natin ng pagrespeto ang Diyos. A refining fire para sa atin. He is a holy, powerful, and having that refining presence. Therefore, it demands a sincere devotion. Ang punto ko po doon, na makikita sa Hebrews 12, pinakikita dito, approaching God in prayer and in worship. Kailangan mayroong tamang pagpapakita ng reverence and respect and awe. Not with frivolous or casual attitude. Ano yung frivolous? Yung walang kabuluhan. Naroon ka sa presensya ng Diyos, pero naroon ka, pero walang kabuluhan ang ating presensya sa harapan ng Diyos. Frivolous, casual attitude. So pag-uusapan natin itong aking pinamagat ng the serious worship for a sovereign God. Ecclesiastes 5, verses 1 to 7, at basahin ko po siya muli. 1 to 7. Guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools. For they do not know that they are doing evil. Be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your words be few, for a dream comes with much business, and a fool's voice with many words. 4. When you vow a vow to God, do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better than you should not vow, than you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin, and do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? For when dreams increase and words grow many, there is vanity. But God
is the one you must fear. Let's pray. Panginoon Diyos, samahan niyo po kami sa oras pong ito. Patuloy mo kaming pagdaluyan ng sigla at lakas na huwag kaming daigin ng mga maaring maging sagabal sa amin pong pakikinig ng iyong mga salita. Huwag mo ipahintulot na daigin kami ng pagkaantok at di namin maunawaan ang iyong mga salita. Balutin ninyo ng iyong presensyang bulwagang ito at buksan ang aming mga pangunawa upang makita namin ang mga mahalagang katotohanang nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin. At ipinagkakatiwala ko po sa inyo, Ama, ang aking pagtayo sa iyong harapan. Samahan ninyo, biyayaan niyo ako ng kalinawan ng pananalita upang maipaabot ko ang mensahe ng kaunang-unawa para po sa iglesia. Muli, Panginoon Diyos, ipinagkakatiwala ko po sa inyo ang oras pong ito. Samahan niyo po kami. Itong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Serious worship for a sovereign God. At gusto ko makita natin yung malaking ideya na pwede nating mas-squeeze out dito sa ating pamamahayag, sa ating pakikinig, the fear of God in worship. Kagaya ng sinasabi ko, lagi na nating naririnig ito. Pero bago tayo dumako doon sa ating pagtatalakay, bahagya lang, titingnan lang natin bahagya itong aklat po ng Ecclesiastes. Ito ay tinatawag ng wisdom book. No? At alam na nating lahat na ang sumulat nito ay si Solomon, no? The preacher or the teacher. At tinatakil niya dito yung kahulugan ng buhay. And was arguing that the existence without God is vanity. Nag-exist ka pero wala kang Diyos, that's vanity. No? Pinakikita ni Solomon. So dito sa aklat na ito, it represents Solomon's final reflection. And he was looking back on a life filled with excessive pleasure, knowledge, and work. And ultimately, finding na lahat ng ito na kanyang naranasan is striving with the wind. Parang paghahabol sa hangin. No? Sagana siya, matalino siya. Siya pinakamatalino sa lahat. Mayaman siya. At ayaw ko naman siyang gayahin, napakarami niyang asawa. Di ba? Sino gustong gumaya? Wala marahil. Sapagkat ayaw ng Diyos niyan. No? Pero makita natin, sagana siya. But ang sabi niya, it is striving after the wind. Yung mga ganitong bagay. No? So, ang layo ng aklat na ito is to show that life's meaning is found only in God, not in human work or wealth. Ang totoong buhay ng tao hindi sa kanyang kayamanan. Hindi sa kanyang mga ginawa. Ang tunay na kayaman ng tao ay nasa Diyos. So mahalaga makita natin ito. Kaya nga sa aklat natin, he was advising the recipient, the readers, to honor God early when life seems contradictory, unjust, or meaningless. Kailangan meron ka ng pagbibigay respeto, galang, pagkamangha sa isang banal na Diyos. Ngayon, titingnan po natin dito, how can we move beyond superficial worship? Alam yung superficial, yun nga yung sinasabi ko, pag nanonood ako ng mga palabas ng worship, iniisip ko, okay, hindi ko naman sila ginajudge. Kasi bigay todo sila eh. Talaga may pagtalon-talon. Naalala rin tayo nung araw. Pag naalala ko sila, Pastor Joey, mga kasama sa worship, talaga naman may talon, may hiyaw. Na, kung titingnan mo, seryoso. Ang tanong lang natin dito, ito ba yung hiningi ng Diyos when it comes to worship? So ito yung ating titingnan. Beyond superficial worship. At dadalhin tayo nito to a posture
of true reverence and listening to God who is in heaven. Ito yung ating titingnan. As a sort of a reminder na lang ito. Dahil alam ko, narinig na natin itong pangangaral. A reminder for us that approaching God requires deep reverence, not casual familiarity or empty religious activity. Pag pumunta tayo sa harapan ng Diyos, it should not be casual or a simple familiarity. Pag pumupunta tayo sa church, di ba? Dapat ang mindset natin, we are to worship a holy God. Minsan, baka nakalimutan natin, pupunta lang tayo sa church, kailangan nandun ako eh. Kasi membro ako ng church eh. Kailangan presence ako doon dahil meron kaming attendance eh. Baka hindi makita ang pangalan ko doon, absent ako. Kailangan nandun ako. That is familiarity. Casual na lang. Empty. So ito titingnan natin. Because true worship means approaching God with reverence. Listening more than speaking. And at the same time, binabanggit dito sa ating teksto is about vows, yung mga pangako natin sa Diyos. At alam ko, lahat tayo dito, palagay ko, meron natin mga vows sa Panginoon. Nung maging Kristiyano tayo, nangangako tayo sa Diyos. At mamaya titingnan natin. So alamin natin ang mga mahalagang bagay na mayroon pong kaugnayan sa ating pagsamba sa isang banal na Diyos. Verse 1, ang sabi dito, guard your steps when you go to the house of God. To draw near to listen is better than to offer the sacrifice of fools, for they do not know that they are doing evil. Unang mapapansin natin is how to approach God. We are to approach God with reverence. Nagbigay ng babala yung preacher, which is Solomon. Ano yung babala niya against casual? Against thoughtless worship. When you sabi ng thoughtless worship, wala sa isip. Present ka, pero wala sa iyong sarili. Ang tawag ng preacher doon, sacrifice of fools. When you come into the presence of God, at malayo ang kaisipan mo, walang kabuluhan pagsamba mo, ang tawag ng preacher ni Solomon, sacrifice of fools. You're just going through religious motion without heart engagement. Hindi kasama puso. Sumunod ka lang sa daloy. Sumunod ka lang sa parang casuality lang, parang okay lang. Sumunod ka lang sa agos. No? Pero ang gusto ng Diyos is He want our ears. Ang nais niya, ears before lips. Ang pakikinig bago ang labi ng pagsasalita. So makikita natin itong mga bagay na napakahalaga nito. Paano natin siya i-illustrate? Halimbawa ikaw, tinawagan mo sa cellphone yung kaibigan mo. Brad o sis, kita tayo. Doon tayo magkikita sa may counting space doon sa McDonald's. Meron tayong pag-uusapan. Pumunta yung kaibigan mo. Pagdating doon, andun kayo sa loob ng isang kwarto, usap kayo. Panay ang salita ng kaibigan mo, panay naman ang scroll mo sa cellphone. Nakita niyo ba? You're present but you're absent. Nandun ka, ang sadya mo ron, makipag-usap. Pero tingin ka ng tingin sa cellphone mo. So you are present yet absent. The same with the church. Baka nandito tayo, ang problema, baka wala tayo sa loob ng church. Anong ibig ko pong sabihin? Maraming pumupunta ng iglesia,
habang nagpapahayag ng salita ng Diyos, maraming plano nasa ulo. Ano kaya gagawin ko pag uwi ko? Katulad ngayon, tingnan nyo, baka meron tayong mga iniisip na iba. Habang nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, saan kaya ko po pag uwi mamaya? Saan kaya ako dadaan ako ng SM? Bago natin marinig na nagsasalita ang Diyos, punong-puno tayo ng mga hindrance sa isip natin. Hindi natin, nung marinig natin salita ng Diyos, tapos na. Uwian na. Wala na tayong naunawaan. Yun ang problema minsan. Check our mind. Baka meron tayong iniisip dyan. Nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, pero punong-puno isip natin na iba. Hindi natin maintindihan, hindi natin marinig na nagsasalita ang Panginoon. No? Isa yon sa problema. Kaya church, ito yung isang masasabi ko eh. Alam niyo ba, napakahalaga Sunday, di ba? Pero alam mo ba mas mahalaga ang Sabado? Before Sunday, Saturday. At napakahalaga ng Sabado. Sabado ng gabi, kaya ihanda mo na sarili mo. You have to pray. Lord, sana malakas ako. Pagkagising ko sa umaga, I will be preparing myself para sa pagsamba. Hindi yung tulog ka kagad. Pagkagising mo, ay, tanghali na, kukumalat na bihis. Pagdating sa church, hingal na hingal. Wala na. Pagod na. At sa Saturday pa lang, alam niyo, pinakamagandang dapat natin makita yung sinasabi sa Psalms 24, verses 3 to 4. Sabi sa Tagalog, sabi, sinong aahon sa bundok ng Panginoon? At sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumusumpa na may kabulaanan. So kung titingnan natin ang passage na ito, it defines the qualification when approaching God. Meaning, approaching God needs a sincere intention. Pag pumasok tayo upang sumamba sa Panginoon, siyasat ng Diyos ang puso natin. At ang gusto ng Diyos ay makita niya, you have a sincere intention when you are in His presence. Yun ang gusto niya makita sa atin. And we have to come to church expecting God talking to us. We have to expect God addressing us. Kaya yun dapat expected na natin bilang mga mananampalataya. Pag pumunta ka sa church, you have to expect God will be addressing you through His word being preached. Therefore, we have to prepare our heart to come to hear His words. And that's part of worship. That's worship. Alalahanin po natin, worship is for God's glory, not for men's entertainment. Yun ang kinalulungkot ko pag nakikita ko eh. It is not for our emotional experience. Hindi dapat ganun. Pag pupunta tayo sa church, kailangan natin pakita that we are to worship God and give His glory. Hindi natin hanapin yung ating mga emotional experience. No? Kaya ngayong meron tayong di ba, yung sulas. One of the sulas is Sole Deo Gloria. Ang pagtitipon ay para sa Panginoon. Ang pagtitipon ay para sa isang banal na Diyos. Hindi doon sa ating mga personal experiences. Hindi for our entertainment. Kaya yung nakikita ko sa kanila, parang entertainment. Sumasamba sila, they're giving all their strength in singing, dancing, clapping, jumping. Pagdating sa Word of God, sleeping. O di, nonsense. Kailangan maibigay natin ng tama. Sole Deo Gloria, para sa Diyos.
ang ating pagtitipon. Kaya nga, ang worship is not for entertainment. The goal in worship is to edify. It is to help people hear God's word. Every time we're gathered together to worship God, ang ating pinaka-goal is to be edified by God's word. And the preacher, the teacher is to let the people hear His word. Dapat marinig ng tao ang salita ng Diyos. Pangalawang bagay, listening is more than speaking. Listen more than speak. Verses 2 to 3. Ang sabi, be not rash with your mouth, nor let your heart be hasty to utter a word before God. For God is in heaven, and you are on earth. Therefore, let your words be few. For dreams comes with much busyness, and a fool's voice with many words. So makita natin, pangalawa, listen more than speak. Huwag niyong baka wala naman ako nakikita nagkikwentuhan eh. Baka sabihin niyo, pastor nagpaparinig. Hindi, is listen. Mas gusto ng Diyos ang makinig kaysa sa maraming sinasabi. No? Because God is transcendent. Napakataas ng kinalalagyan ng Diyos. At tayo po ay nasa baba. Therefore, our response should be humility. Christians, when we are in the presence of God, always remember that God is transcendence. Mas mataas ang kanyang kinalalagyan kasi sa atin. So we have to respond with humility. Kaya maliwanag sinabi ng preacher, ng teacher, ng mga ngaral, God is in heaven and you're on earth. Kaya meron siyang babala, do not be quick with your mouth. You have to be very careful. Because heaven's king is not impressed with our verbosity. Hindi siya na mai-impress sa ating pagiging madaldal. Hindi siya nai-impress sa ating pagiging makwento. Nai-impress siya sa bawat isang naghahangad na marinig siya sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So do not be rushed with your words. Foolish words reveals a heart that does not fear God. Foolish words. Salitang hindi iniingatan. Therefore, ang aking panawagan, kailangan magsisi tayo doon sa ating mga prayerless prayer. Thoughtless worship. Pagsisihan natin yung mga yan. We need to have few words and give full heart and listening God's word. Kailangan mag-ingat tayo ron. We should come under His word. Because God does not need our words. We need God's word. Yun ang kailangan natin, ang salita ng Diyos. Hindi yung salita natin ang gusto ng Diyos, ang kailangan ng Diyos. Tayo ang nangangailangan ng salita ng Diyos. Yung ating tinig, ang ating boses is just to respond. No? Kailangan makita natin, mabantayan natin yung mga salita natin. 3. Keep your vows to God. 4-6. Ang sabi niya, ito may kaugnayan sa mga ito matalakay natin ito. When you vow to God, do not delay paying it. Yung sinasabing paying it, kailangan ito pa rin. No? Do not delay paying it, for He has no pleasure in fools. Pay what you vow. It is better that you should not vow than that you should vow and not pay. Let not your mouth lead you into sin. And do not say before the messenger that it was a mistake. Why should God be angry at your voice and destroy the work of your hands? Keep your vows to God. Alam niyo itong, pag sinamin itong vow, ano ba Tagalog ng vow?
Pareho yung mga English tayo, ano? Hindi na tayo nakakalam Tagalog ng vow. Pastor Tony, ano ba Tagalog sa ang vow? Vow is sumpa, ano, pangako, di ba? Pangako. Ano pa ay another terms for vow? Pangako. Hindi, panumpa, no? Panumpa, pangako, pledge, ganyan. No? Makikita natin ito. Sa Old Testament, alam mo, yung mga pangako sa Old Testament ay napakabigat. It's binding sa Old Testament. Kaya nga sinasabi rito, if a man vows, o Numbers 30, verse 2, binding kasi itong panumpa. Pag nanumpa ka sa Diyos, it's binding. In Numbers 30, verse 2, if a man vows a vow to the Lord, or swear an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his words. He shall do according to all that proceeds out of his mouth. Rash promises made to God brings his anger. Therefore, we have to be very cautious sa ating mga vow sa Diyos. Because our mouth can lead us to sin. So we have to be slow to make commandments to God. Pagka nangako tayo sa Diyos, tuparin natin. Naalala niyo sa Old Testament, sinong nakabasa na? Si Hipta sa Judges. Sabi ni Hipta sa Diyos, Panginoon, pagka pumunta ako sa digmaang ito at binigyan mo ka ng opportunity manalo, sino man lalabas dyan sa pintuan ng bahay ko sa iyo, gagawin ko siyang yung offering, burnt offering. O di nagpunta siya sa digmaan. Nanalo siya. Pag uwi niya, lumabas yung anak niya. Anong ginawa niya? Hindi niya may tanggi. Nakiusap na niya, naku, wag muna ngayon. Hayaan ko munang i-celebrate yung aking virginity for weeks. O, sinunod niya anak niya. Rush, hindi niya pinag-iisipan. Sino lalabas dyan? Ano yung modern version natin sa karanasang ito? Marami tayong modern version eh. Tayo bilang mga Kristiyano, marami tayong pangako sa Diyos. Lord, I will do this. If you do this, I will do this for you. Lord, if you answer my prayer, I will do this for you. Lord, pagka kinugon mo yung dalangin nyo, every Sunday, dadalo ako sa gawain, Lord. Promise. Pagdating ng linggo, susunod na lang, pagod ako eh. Next time na lang, pagod ako eh. Next time na, marami akong ginagawa eh. Pinangako mo sa Diyos yan. Pero we have so many alibis. Parang nilalaro natin ang pangako natin sa Diyos. Ayun, hindi naman ako nakagamit pa ng credit card. Pero ayun ko kung may mga credit card dito. Sabi doon sa nabasa ko, yung credit card daw is promise, promise now, default letter. Sino nakagamit ng ng credit card? Promise now, default letter. Parang ganyan yung pangako natin sa Diyos. No? Ngayon ang sinasabi ko. Ano ba yung mga vows natin sa Panginoon? Napakarami po. Magbibigay ako ng mga vows natin sa Panginoon. 3. Una, membership vows natin sa Panginoon. Pag pumapasok sa membership, meron tayong pinanumpahan. At yun, hindi natin pinanumpa sa tao. When we come into membership, ang ating pangako ay sa Diyos. To be part of the church. We have to have that allegiance to the church. Kaya nga, pag meron kang nagawang mali sa church, you will reap the consequence. Because that is a vow. Pangako natin sa Diyos. Lahat tayo bilang mga kabahagi sa church, meron tayong vow sa Panginoon bilang members. Another thing, baptism vows. Meron tayong pangako sa Diyos when we come into baptism o baptism. Ano yun? Our allegiance to Christ.
Yan yung ating vow in the presence of many witnesses that we are now in allegiance with Christ, kaya tayo nagpabautismo. Ano yung pangako natin when come to baptism? Lord, I will obey you. Lord, I will follow you. Lord, I will do what you want me to do. Pero pag naroon na, nakalimutan na yung vow. In baptism, marami pong Christian fails in their vows. That is allegiance to Christ. A public, public allegiance, public pag-amin o pag-angkin, pagpapahayag na ikaw ay lalakad sa kalooban ng Panginoon. That's baptism. Pero maraming nabibigo. Sa mga leaders, elders, we have the ordination vows. Pag inordinahan ka, as elder of the church, you made a vow to God. Kaya nga, pag meron kang pagkakamali, you have to reap the consequence. Ganun lagi, lahat ng pangako natin sa Diyos, we have to reap the consequence if we do not pay our vows to God. Members, elders, workers, meron tayong mga pangako sa Diyos. Minsan naglalaban ng kaisipan natin eh. Pagdating sa mga pagsunod natin sa hinihingi ng Diyos sa atin, naglalaban ng kaisipan natin. At minsan nananaig yung ating sarili. Minsan ang napagbibigyan natin yung gusto natin sa ating sarili. Nakalimutan natin na ang ating pinangangakuan ay isang banal na Diyos. Kaya minsan dapat maingat tayo sa sinasabi natin. Dapat maingat tayo sa ating mga ipinangangako sa Diyos. Kasi lahat ng itong binanggit na there are vows made before God's face. Kaya pag sinuway natin ito, binigo natin ito, hindi natin tinupad ito, we just casually invites discipline. Church, mag-ingat tayo. Kaya nga sabi, bantayan natin, ang sabi, guard your steps. Hindi lang yung hakbang natin na ingatan natin. Pati yung ating mga pananalita, pati yung ating mga pangako sa Diyos, bantayan natin. Because God keeps His covenant. Sabi nga sa Latin, pactum salute. God is a covenant keeper. Therefore, we have to reflect Him kapag tinutupad natin ang ating vow sa Panginoon. Magre-reflect ang kalikasan ng Diyos sa atin because He's a covenant keeper. Tayo bilang mga Kristiyano, kailangan marunong tayong tumupad sa ating mga vows, ating mga sinasabi sa Panginoon. At pag marunong tayong tumupad, magre-reflect sa atin ang pagiging covenant keeper ng Diyos. Pactum salutis. Pang-apat, titingnan natin yung sinasabi ng verse 7. For when dreams increase and words grow many, there is vanity, but God is the one you must fear. When we come into worship, ang pinaka-ugat na kailangan natin makita is fear of God. Itong fear na ito, hindi ito yung dread, ang tawag sa English is dread. Ano ba yung dread? Takot yun eh. Takot ka. Pero yung fear of God is reverence, respect. It is a holy fear. Hindi ito yung dread na takot ka. No? We have to fear God. No? Siya lang ang dapat nating katakutan. Sa madaling salita, ang antidote sa mga walang kabuluhang mga pananalita, sa mga hindi natutupad na mga vows sa Panginoon, is to have the fear of the Lord. Magkaroon tayo ng pagkatakot sa Diyos. Naalala ko nung araw yung misis ko. Misis ko laging hinahalimbawa ko yan. Sabi ko sa kanya, mayroong magandang babae ron, nakita ko. Ang ganda talaga, sabi ko.
Alam mo sagot niya sa akin? Bahala ka. Ikaw naman mananagot sa Diyos niyan. Ganun lang sinasabi sa akin yan. Bahala ka, ikaw naman mananagot sa Diyos yan. And that is, yun yung pinakamainam na panakot eh. Because as Christians, ang ating dapat katakutan is to offend the Holy God. Because there will always be a consequence. You can appreciate beauty. Pwede mo naman i-appreciate yung kagandahan. But do not desire that beauty. Dadalhin ka niyan sa kasamaan. I-appreciate natin. Pero you have to have that control. Because of fear of God, you can have that self-control. Huwag niyong walain yung takot sa puso ninyo. Takot sa Diyos. Takot na ma-offend ng Diyos in everything. Ito yung antidote para hindi tayo magkamali. Hindi tayo magkasala sa Diyos. Gawin nating antidote yung ating pagkatakot sa Diyos. We have to cultivate a reverent fear of God in living with obedience, respect, and awe, rather than superficiality. Yung mga paimabaw lang. Alam niyo, itong pinakagusto ko sa church natin eh. Nung binasa ko nga ito, ang sabi dito, meron dapat tayong yung call to worship. Sabi ko, ginagawa na namin yan. Mayroong call to worship, kaya yung mga ating mga presider, kinokomment ko sila sa Panginoon pag nagpipray ako. Talagang, pag nag-call to worship na, babasa ng passage, ipaliliwanag para mamulat tayo na sa ating pagsisimula ng pagsamba, nariyan na ang Diyos. You have to look up to God, the Holy God, through the call to worship. At ginagawa natin yan. Kaya napakaganda. Hindi tayo superficial. Hindi mawawalang kabuluhan yung ating mga pagsamba. Because sa isang panawagan, sa isang tamang pagsamba, sa isang banal na Diyos, diyan po nagsisimula yung tunay na pagsamba. Worship start doon sa mga bagay na yan. Therefore, we have to cultivate reverence of God in our private lives. Kasi kailangan sa pribado pa lang, na-cultivate na natin yung ating reverence sa God. Then, when it comes to public worship, magiging totoo na. Sa sarili mo, magkaroon ka na ng worship. Pagka nagka-gather na mga anak ng Diyos, tunay na worship niya. Yung ating mga private worship, pag nagkasama-sama tayo, it is real worship with God. Kaya mahalaga natin makita ito. Christians, bakit ko tinalakay ang worship? Para sabi ko nga, sort of reminder. Para huwag natin pabayaan yung ating mga paglilingkod at pagsamba sa Panginoon. Because we have to cultivate reverence to God. We have to start service. Yung sinabi ko kanina. Yung ating call to worship. Kailangan natin pagsamba, magawa natin, may sakatuparan natin sa harapan ng Diyos. Ano sabi niya? Coram Deo. Ano ibig sabihin ng Coram Deo? We worship before God. That's Coram Deo. Kaya po, church, huwag nating pabayaan. Una, ulitin ko lang, huwag nating hayaan na ang ating pagharap sa Panginoon walang pag-iingat. We have to be very careful sa ating mga hakbang, sa ating mga pananalita, sapagkat tayo'y haharap sa isang banal na Diyos. Kailangan magkaroon tayo ng pagpapahalaga sa pagsamba. It is a privilege. Every time Christians gather together is a privilege because you will be standing in the presence of a holy God. Kailangan maibigay natin ang tama. A worship be done before the face of God. We have to live our life before God. Kaya po, church,
guard our steps, fear God. We have to repent from our casual worship. We have to live before God. We have to give our entire life in the presence of God, under the authority of God, and that is for the glory of God. Kaya challenge natin, every time we gather together, always remember, sa ating mga pagsamba, it is for the glory of God. It is not for our entertainment. It is not for our own emotional experience, but it is to glorify a holy God. Lagi natin tandaan yan. Pasalamat ako na bago tayo. Before, puro tayo, puro masaya lang experience lang. Kaya nga nila-share ko dito, kung nagsishare sa akin, sama tayo sa church, masaya roon. Sayangin hanap, hindi yung punta tayo sa church, makinig tayo ng salita ng Diyos. Dapat ganun. Kasi ang salita ng Diyos, ang magbubukas sa atin, magpapalawak sa ating kaalaman, patungkol sa pagliligtas sa atin ng Diyos. Faith cometh by hearing, and hearing the word of God. So mas importante na marinig natin ang salita ng Diyos kaysa marami tayong pananalitang ibabato sa Diyos. Mga pangako na hindi natin natutupad. So God wants us to hear His word. So that's my challenge, church. We have to guard our steps and have fear to God. We have to repent from our casual worship and to live before a holy God. Let's pray. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Siyasat niyo po ang puso ng bawat isa sa amin at nanampalataya ako, nakikita ninyo na ang bawat isang narito sa bulwagang ito, ang hangarin ay sambahin ka. Ang bawat isang narito, ang hangarin ay makilala ka pang lubos. Ang bawat isang narito, ang hangarin ay maibigay sa iyo ang pinakamataas na pagpuri at pagluwalhati. Kaya salamat, Panginoon. Pinaalalahanan mo kami upang hindi namin mapabayaan ang mga bagay na hinahangad mo sa bawat isa sa amin. Ang nais mo ay magsalita sa amin na kailangan naming marinig. Hindi mo hinahangad ang marami namin sinasabi at hindi namin kayang tuparin. Kaya nga po, Ama, salamat sa iyong kabutihan loob. At nanampalataya ko, mula noon ay binago mo kami, kaya't nakikita mo kami ngayon bilang mga tinawag ninyo na walang hinangad kundi ang lumakad sa iyong kalooban at patuloy kang mapapurihan. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon Diyos. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen.